Ako si Diwa Reyes. 27 anyos na ako. At nung unang pagkakataon na sinabi nga magulang ko na mayroon akong 2 araw para umalis sa bahay na iniwan ng malolot lola ko, hindi ako sumigaw, umiyak, o nagtanong kung paano nila nagawa ito sa akin. Nakatayo lang ako doon sa pintuan ng kusina habang nakahawak pa rin sa isang malamig na tasang kape, nakikinig habang nagsasalita ang nanay ko sa malambing, plastik, at kalmadong boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magtuno, makatwiran habang nagsasabi ng isang malupit na bagay. Nakatayo sa tabi niya ang tatay ko na parang nasalyuhan at na-file na ang desisyon. At ang nakababata kong kapatid na babae na si Bea ay nakasandal sa counter na mayroong mapang-asar na maliit na ngiti na suot ngam nga tao kapag iniisip nila na sa kanila na ang huling halahag. Sinabi nila na masyadong malaki ang bahay para sa akin, na nagiging makasarili ako, na ang isang pampamilyang tahanan ay dapat mapunta sa anak na babae na malapit ng ikasal at magtatayo ng totoong kinabukasan. Pagkatapos ay dumating ang taning. Biyernes, 2 araw. Impake ko raw ang mga personal kong gamit, iwan ang mga susi, at huwag na raw gawing pangit ang sitwasyon. Ang gusto nila ay away. Gusto nila ngam nga luha, pagmamakaawa, marahil isang huling despradong argumento na maari nilang baluktutin mamaya bilang patunay na ako ay hindi matatak at walang utang na loob. Pero may alam na ako na hindi nila alam. Alam ko kung ano ang nakatago sa wall safe sa itaas. Alam ko kung bakit tumigil sa pag-alala ang lolo ko sa mga huling linggo ngang buhay. At alam ko na kapag binuksan nila ang safe na iyon na naniniwalang nanalo na sila, ang hitsura sa kanilang mukha ay magiging sulit sa bawat segundong ginugol ko sa pananahimik. Kaya, tumango ako ang isang beses. Nagsabi ngang okay, at naglakad palayo tulad ng isang babaeng nawalang ng lahat. Sa likuran ko, narinig ko ang mahinang tawang ng kapatid ko sa likuran nila. Ang buong bahay ay nanatiling tahimik na parang naghihintay, at nung oras na tinatawagan ako ngang nay ko ng paulit-ulit, nanginginig ang boses niya. Nagmamakaawa sa akin na huwag gawin ito, huli na ang lahat. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nasa loob ngang safe na iyon at kung bakit ang pamilya ko ay nakbago mula sa pagdiriwang patungo sa pagkataranta, sa loob ngang wala pang kalahating oras. Sabihin niyo sa akin kung anong oras na diyan sa inyo ngayon at kung saan kayo nakikinig dahil gusto kung malaman kung gaano kalayo ang nararating ng kwentong ito. Ang totoo, noong gumugol na akong maraming taon sa pag-aral kung sino ang mahalaga sa kanila at kung sino ang hindi. Ang bahayng malolot lola ko sa Punta del Sol sa Batangas ay ang tanging lugar kung saan naramdaman kong pinili ako sa halip na pinagtiisan lang. Nakatayo ito sa isang tahimik na mataas na bahagi sa itaas ng dagat. Isang bahay na bato na may malalalim na pasimanong bintana, lumang sahig na nara, at isang azutea sa likod na sumasalo sa huling gintong liwanag tuwing gabi. Sa mga estranghero, mukha itong mahal na coastal property. Para sa akin, ito ang lugar kung saan tinuruan ako ng lola ko kung paano gumawa ng biko nang hindi gumagamit ng measuring cups, at kung saan tinuruan akong lolo ko na ang karakter ng isang tao ay laging lumalabas kapag walang pumipilit sa kanila na maging disente. 3 taon bago siya namatay, nagbago ang lahat. Nagsimulang makalimot ang lola ko sa maliliit na bagay muna. Pagkatapos ay nakalimutan niya ang mas malalaking bagay. Iniwan niyang kumukulo ang sakalan. Inilagay niya ang asukal sa refrigerator. Minsan ay tumingin siya ng diretso sa akin at tinawag akong pangalan ng kapatid niya. Sinubukan ng lolo ko na panatilihing matatak ang bahay, ngunit nakikita ko ang takot sa kanya bago pa man niya aminin ito ng malakas. Nasa graduate school ako noon. Kumukuha ng master's degree sa healthcare administration
Sa Maynila, nagmamaneho pabalik-balik tuwing katapusan ng linggo. Pagkatapos ay bawat ilang araw. At halos araw-araw na sa huli, ako ang naging taong nakakaalam kung aling botika ang mayroon pang stock ng mareseta niya. Ako ang naging taong nagpapanatiling puno sa lalagyan ng tableta, tumatawag sa home nurse, nagbabayad ng kuryente online, at naupo sa mahahabang tahimik na gabi habang ang telebisyon ay tumutuktok sa isang silid na hindi na sigurado sa oras. Laging may dahilan ang mga magulang ko. Mayroong business trip, mayroong client dinner, mayroong gala. Laging may emergency sa sarili nilang buhay na kahit papaano ay mas mahalaga kaysa sa mabagal na pagguho na nangyayari sa bahay na ito ang nakababata kong kapatid na si Bea ay mas malala dahil kahit papaano alam nga magulang ko na may napapabayaan sila. Tinatrato ni Bea ang buong bagay na parang isang abala na sumisira sa mood. Dumating siya minsan na may dalang mga bulaklak, kumuha ng 3 litrato sa tabi ng mga bougainvillea. Nagpost ng isa online na may caption tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya. Pagkatapos ay umalis bago magapunan dahil mayroon siyang reservations kasama ang mga kaibigan sa Tagaytay. Naalala ko ang pagtayo sa lababo habang nahuhugas ng pinggan habang tumatawa siya sa beranda. Malakas na nagsasalita sa telepono tungkol sa kung paano nakakadepres ang amoy ng lumang bahay. Tulog ang lola ko sa kabilang kwarto? Narinig ng lolo ko ang bawat salita. Hindi siya nagsabi ng kahit ano nun, pero nakita ko ang paraan ng pek-ikting ng panga niya. Ang tinging iyon ay bumalik na maraming beses sa huling taon ng kanyang buhay. Habang mas nagpapakita ako, mas hindi nagpapakita ang pamilya ko. Naging isang pattern ito na masyadong halata para balewalain. Tatawag ang nanay ko at magtatanong kung ang ilang dokumento ay nasa study room pa rin. Magtatanong ang tatay ko kung tumaas na naman ba ang amilyar. Maglalakad si Bea sa mga silid na parang nakpaplano na siya kung saan ilalagay ang mga bagong kasangkapan. Walang nagtanong sa akin kung natutulog ba ako. Walang nagtanong kung paano ko nakakayanan ang mga graduate exams habang tinutulungan ang 2 taon na manghina sa harap ko. Walang nagtanong kung ano ang kabayaran ng pagiging isa na nanatili. Napansin ngang lolo ko ang lahat ng ito? Nang namatay ang lola ko, nagbago siya sa paraang ikinatakot ko? Mas naging tahimik siya, pero mas malinaw ang isip? Halos mas matalas? Parang sinunong kalungkutan ang ulap sa kanya at iniwan lang ang katotohanan. 2 linggo pagkatapos ng libing ni lola, tinutulungan ko siyang humiga sa kama ng pisilin niya, ang pulso ko at sinabi ng napakakalma. Sa tingin nila hindi ko alam kung ano ang hinihintay nila. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin kahit na alam ko na. Tumingin siya sa pasilyo, sa study room, sa buong bahay at sinabing, hindi sila naghihintay na gumaling ako. Diwa. Hinihintay nilang matapos ako. Hindi ako sumagot dahil wala akong masabi na magpapabawas sa lupit noon. Huminga siya ng malalim at idinagdag, ikaw lang ang tanging pumunta dito para sa amin. Ang iba ay pumunta dito para sa kung ano ang darating pagkatapos namin. Iyon ang gabi na naintindihan ko na ang kwentong sasabihin ng pamilya ko, mamaya ay hindi kailanman tungkol sa pagmamahal o katarungan. Ito ay magiging tungkol sa pag-ari. Hindi ko palang alam kung gaano kalayo ang handa nilang gawin. 1 linggo pagkatapos ang pag-usap na iyon, hiniling ng lolo ko na ipakmaneho ko siya papunta sa bayan. Sinabi niya na kailangan niyang makakita nga abogado tungkol sa regular na pag-ayos nga estate at sinabi niya ito sa isang kaswal na tono na maaring paniwalaan ng sinumang hindi nakakakilala sa kanya. Pero kilala ko siya. Alam ko kapag nagpapanggap siya na ang isang bagay ay mas maliit kaysa sa totoong laki nito. Nakmaneho kami papunta sa isang brick office malapit sa Daungan kung saan ang isang lokal na estate attorney na nangangalang Ati Roberto Bobby Santos ay nakapraktis na higit sa 30 taon.
Hindi siya magarbo. Hindi siya ang tipong abogado na ipinagmamalaking tatay ko na kilala niya sa golf club. Siya ay tahimik, tumpak, at imposibleng madaliin. Naktiwala ang lolo ko sa kanya na sapat na para sa akin. Nanatili ako sa waiting room noong una, ngunit pagkalipas makaksikümenta minuto, binuksan ni Ate. Santos ang pinto at pinapasok ako. Nakaupo ang lolo ko ng mas tuwid kaysa sa mga nakaraang buwan. May isang file sa mesa, isang notary stamp sa malapit, at isang yellow legal pad na puno ng malit, at mayos na sulat kamay ni Ate. Santos. Tumingin sa akin ang lolo ko at sinabing, kailangan kong makinig ka ng mabuti dahil tapos na akong magpanggap na gagawin ng maamagulang mo ang tamang bagay ng kusa. Ang sinabi niya sa akin noong hapong iyon ay nakbagong lahat. Ilang taon na ang nakalilipas, gumawa silang lola ko ang isang testamento na nag-iwan ng bahay at ang natitirang ari-arian sa kanilang anak na lalaki at manugang sa ilalim ng pag-aakalang ang pamilya ay kikilos bilang pamilya. Wala na ang pag-aakalang iyon. Sa lugar nito, nahanda si Ate Santos ang bagong istruktura, isang irrevocable trust. Ang bahay ay ililipat dito. Ang layunin ay hindi para payamanin ako. Mahalaga iyon sa kanya. Sinabi niya ito ng higit sa isang beses. Hindi ito gantimpala, diwa. Ito ay proteksyon. Pinangalanan ako ng trust bilang tanging trustee at binigyan ako ng karapatang tumira sa bahay at pangalagaan ito. Ginawa rin nitong mahirap para sa sinuman na pilitin akong ibenta, isanla, o ipamigay ito. Ipinaliwanag pa ni Ate Santos na kung sinuman man ang sumubok na hamunin ang kaayusan sa huli, ang istruktura mismo ay magpapahirap sa pabigla-biglang pagsabotaheng pamilya. Pinag-isipan itong lolo ko sa masakit na detalye. Nakita niya ng eksakto kung ano ang darating. Naalala kong sinabi ko, kamumuhian nila ako dahil dito. At si Ate Santos, nang hindi tumitingin mula sa pahinang inaayos niya, ay nagsabi, kamumuhian nila ang hangganan, hindi ang katotohanan. Ang nga taong pakiramdam ay may karapatan sa isang bagay ay palaging tinatawag itong kalupitan kapag tumanggi kang ibigay ito. Pumirma ang lolo ko noong araw na iyon. Tinatakan ng notaryo ang papeles. Pumirma ako kung saan sinabi ni Ate Santos na pumirma ako. Pagbalik namin sa bahay, pagod na pagod ang lolo ko pero nakahinga ng maluwag sa paraang matagal ko nang hindi nakikita. Sa sumunod na buwan, tahimik naming inasikaso ni Ate Santos ang kailangang asikasuhin. Pagkatapos pumanaw ng lolo ko, nakipakita ulit ako kay Ate Santos. Tinapos ang paglilipat ng trust at naitala ng maayos ang mga dokumento. Pero hindi ko ito inanunsyo. Ang bahaging iyon ay estratehiko. Pinayuhan ako ni Ate Santos na maghintay dahil naniniwala siyang ibubunyak ng pamilya ko ang kanilang nga intensyon ng mas malinaw kung sa tingin nila ay wala akong kalaban-laban. Tama siya. Iyon ang oras na inihanda ko ang safe. Ang wall safe sa study room sa itaas ay palaging kinahuhumalingan ng pamilya ko dahil ipinapalagay nila na ang anumang luma at mahalaga ay kailangang nakakonda sa loob nito. Kaya, tiniyak ko na kapag binuksan nila ito sa wakas, makikita nila ang eksaktong nararapat nilang makita. Sa loob ngang safe, naglagay ako ngang isang selyadong sobre na may sulat kamay ngang lolo ko sa harap. Isinama ko ang isang notaryadong kopyang nga dokumentong trust. Isang maikling sulat mula kay Ate Santos na nakukumpirma sa epektibong paglilipat at isang flash drive na naglalaman ng audio recording na ginawa ng lolo ko noong mahuling linggo niya. Sa ibabaw ng lahat ng iyon, naglagay akong isang solong pirasong papel na kitang-kita. Nakasulat dito,
Kung binabasa niyo ito dahil dumating kayo na nahahanap ngang makukuha, alam niyo na kung bakit kayo iniwan sa labas. Alam kong bubuksan ng nanay ko ang sobregamit ang nangingining na makamay. Alam kong tatahimik muna ang tatay ko, na palaging reaksyon niya kapag napaktanto niyang nawawala na ang kontrol. At alam kong patuloy na igigi ni, na kailangang may pagkakamali dahil ang mataong tulad ng kapatid ko ay hindi kailanman naniniwala na totoo ang makahinatnan hanggang sa tumama ito sa kanilang mukha. Kaya, nang tumayo sila sa kusina ko at sinabi sa akin na, Biyernes ang kakintaning. Hindi ako nakipagtalo dahil ang tunay na taning ay hindi akin. Ito ay kanila. Biyernes ang araw na ang kanilang pantasya ay babangga sa papel, mga lagda, at ang nag-isang bagay na hindi kailanman iginagalang ng mga sakim na tao hanggang sa sirain sila nito. Patunay, ang 2 araw sa pagitan ng kanilang banta at Bayerns ay ilan sa mga pinakakakaibang araw ngang buhay ko dahil kailangan kong magmukhang isang babaeng nagahandang. Mawalan ng kanyang tahanan habang aktwal na nagahandang. Panatilihin ito. Naimpake akong sapat na mga kahon para maging kapanipaniwala ang pagganap. Nilagyan ko na label ang ilan na may mga libro, makakapal na yaket, gamit sa kusina, kahit na hindi ko kailanman balak na ilabas ang mga ito. Dinala ko sila sa guest room kung saan sinumang sumulyap sa pintuan ay mag-isip na sumusuko na ako. Kasabay nito, binakup ko ang bawat email, nasaba ang bawat text message, at ipinasa ang mga kopya ng lahat kay Ate Santos. Tumawag ang nanay ko noong Miyerkules ng umaga sa isang malambing na boses at nagtanong kung nakahanap na ba ako ngang matutuluyan. Sinabi niya na nag-alala siya na mag-isa ako. Pagkatapos, sa parehong hininga, ipinaalala niya sa akin na huwag kunin ang mga antigong kubiertos dahil pag-ari iyon ng pamilya. Tumawag ang tatay ko mamaya na nagpapanggap na makadiran. Sinabi niya na ang pagpapahabangang bagay ay magpapahiya lamang sa lahat. Ginamit niya ang salitang lahat sa paraang ginagawa ang malalaking tulad niya, na parang ang pagpapanatilingang kanyang sariling kaginhawaan ay isang serbisyo publiko. Nagtext sa akin si Biang ang isang larawan ng isang puting kusina na gusto niya at nagsulat, magmumukhang kamangha-mangha ito kapag ang bahay ay pakiramdam na mas bata. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng isang buong minuto. Ang bahay kung saan nawala ang memoryang lola ko at nawalang lolo ko, ang kanyang asawa, ay, para sa kapatid ko, isang before picture. Nung Huwebes gabi, nagbago ngang taktika. Ang nanay ko, dumating siya ng isa na may dalang paper bag ng mapastris mula sa isang bakery sa Maynila na gusto. Konong kolehiyo at nagtanong kung pwede ba kaming umakto bilang mga matatanda. Nakatayo siya sa pintuan na nakasuot ng isang cream blazer na malamang ay mas mahal pa sa mga libro ko noong unang semestre at sinabi sa akin na ang pamilya ay nasa ilalim ng matinding stress, na ang kasal ni Bea ay paparating na ang tatay ko ay nagsakripisyo ng labis para sa amin, na baka ginagawa kong mas mahirap ito kaysa sa kinakailangan. Let her speak. Hinayaan ko siyang subukan ang guilt trip, nostalgia, lambing, at pagpapaawa. Pagkatapos ay sinabi kong pagod na ako at isinara ang pinto. Pagsapit ni Biyernes, ne hapon, ang bahay ay pakiramdam na nakpipigil ni hininga. Ang langit ay patag at kulay abo. Ang uri ni panahon na nagmumukhang metal ang dagat. Dumating sila bago mag-alas 5. Eksakto kung kailan nila sinabi na darating sila. Nauna ang tatay ko, dala ang sarili tulad ng isang lalaking inaasahan na ang eksena ay mapupunta sa kanyang paraan dahil ang nga eksena ay karaniwang ganon. Sumunod ang nanay ko, umaakto ng offended sa pananahimik ko. Huling dumating si B, punong matingkat na lipstick at kumpiyansa, nakasuot ng mamahaling sandals
na malamang ay hindi niya dapat isinuot sa mabolong daanan. Tumingin siya sa paligid ng foyer at sinabing, "Ito lang ba ang inempake mo?" Hindi man lang sinusubukang itago ang insulto sa kanyang boses, wala akong sinabi. Hiningi ng tatay ko ang susi ang safe. Sinabi ko sa kanya na nandun ito kung saan ito palagi. Sa itaas na drawer ng mesa sa study room. Gusto kong nandun ako kapag binuksan nila ito, pero tumayo ako sa likuran ng sapat lang para magmukhang wala na akong lakas na lumaban. Mahalaga iyon. Gusto kong maging komportable sila. Gusto kong maging pabaya sila. Ang study room ay may mahinang amoy ng kahoy at lumang papel. Dumiretso ang tatay ko sa safe. Tumayo ang nanay ko malapit sa bintana na nakahalukip-kip ng mahigpit. Sumandal si Bea sa balikat niya sa paraang ginagawa niya noon kapag tumitingin siya sa mga estanteng bakery kapag nagdedesisyon kung aling dessert ang kukunin ng hindi nagbabayad para dito. Neklik ang pinto at bumukas. Sa loob ngang 1 segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay tumigil sa paggalaw ang tatay ko. Humakbang pasulong ang nanay ko at sinabing, "Ano iyon?" Na parang ang sagot ay maaring isang bagay pa rin na walang pinsala. Inilabas niya muna ang nasa ibabaw na papel. Pinanot ko ang kanyang mga mata na gumagalaw sa pangungusap. Pagkatapos ay, pinanot ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Kinuha ng nanay ko ang mga papel mula sa kanya. Nagbasa siya ng mas mabilis, pagkatapos ay mas mabagal. Pagkatapos ay isa pa na parang ang mga salita ay maaring mag-ayos muli kung tatanggihan niyang tanggapin ang mga ito sa unang pagkakataon. Hinablot ni Bea ang flash drive at naktanong kung ano ba ito. Ang boses niya ay naging manipis. Pinunit ng tatay ko ang sulat ng lolo ko at binasa ng buong katahimikan. Iyon ang sandali na alam kong naintindihan nila. Hindi emosyonal, hindi moral, kundi legal. Nagbago ang kwarto. Lahat ng nasa loop nito ay nagbago. Nawala ang kumpiyansa, nawala ang pagganap. Lumingon ang nanay ko sa akin na may tingin na hindi ko pa nakikita noon. Hindi dahil hindi niya ito naramdaman kailanman, kundi dahil hindi niya kailanman kinailangang ipakita ito sa akin. Takot. Tunay na takot. Diwa. Sabi niya. At sa pagkakataong ito ay walang lambing dito. Anong ginawa mo? Tumingin ako sa kanya at sinabing, sumunod ako sa mga tagubilin. Nagsimulang magsabi si Bea na kailangang mayroong pagkakamali na hindi ito gagawin ni lolo sa pamilya, na ito ay manipulasyon, na may nanloko sa kanya. At habang nagsasalita siya, patuloy na nagbabasa ang tatay ko, iniiskan ang bawat pahinatulad ng isang lalaking naghahanap ng isang pangungusap na magliligtas sa kanya. Wala. Umalis sila pagkaraan ng 10 minuto nang hindi na nagpapanggap ng kahit ano pa. Nakalimutan ng nanay ko ang kanyang pitaka sa upuan ng study room at kinailangang bumalik para kunin ito. Hindi tumingin sa akin ang tatay ko noong lumabas siya. Si Bea ay tumingin. At kung ang put ay may temperatura, ang kwarto ay mabibiyak mula rito. Pagkatapos ay nagsimula ang matawag sa telepono. Tumawag ang nanay ko 6 na beses sa loop ng 10 minuto. Pagkatapos ay 8 beses pa. Pagkatapos ay nag-iwan siyang isang voicemail na sobrang humihingal na parang tumakbo siya paayat nga hagdan. Diwa? Parang awa mo, nahuwag ka ng mag-file ng kahit ano pa? Pakitawagan? Mo ako bago? Mo kausapin ang abogado? Kailangan neting pag-usapan? Ito bilang isang pamilya. Pagkatapos ay isa pang voicemail, mas malamig sa pagkakataong ito. Hindi mo naintindihan kung ano ang ginagawa mo. Pagkatapos ay isa pa, nanginginig ulit. Parang awa mo na, huwag mong gawin ito. Wala akong sinagot ni Isa. Nasave ko ang bawat mensahe. Umupo sa mesa sa kusina at pinakinggan ang kanilang panik na naipon sa inbox ko. Isang tawag sa bawat pagkakataon. Pagsapit ngang Sabado ng umaga, ang digmaan ay lumipat sa labas ngang bahay at papunta sa bayan, na eksakto kung saan laging gustong lumaban ng nanay ko, ang Punta del Sol.
ay ang uri ng lugar kung saan ang kahira sa grocery store ay alam kung sino ang kakatapos lang maoprahan, at kung sino ang masyadong umiinom, at kung sino ang napabaya sa kanilang mahalaman sa harapan na mamatay. Mabilis maklakbay ang balita, ngunit gayon din ang simpatya kung ibabalot mo ito ng tama. Palaging magaling ang nanay ko diyan. Kaya niyang gawing pag-alala ang kalupitan ng napakalinaw na pinasasalamatan siyang nga tao para dito. Pagsapit ng tanghali, 2 taon na ang naktek sa akin na nagtatanong kung talagang sinusubukan kong kunin ang lahat para sa aking sarili. Isang babae, mula sa simbahan, isang tao na hindi man lang bumisita sa mga lolo't lola ko kahit isang beses habang nabubuhay pa sila, ang sumulat na ang nanay ko ay wasak at gusto lang ng kapayapaan. Muntik na akong tumawa nang mabasa ko iyon. Hindi gustong nanay ko ang kapayapaan. Gusto niya ang excess. Gusto niya ang bahay, ang kwento, at ang karapatang tawagin ang sarili. Bilang ang nasaktan pagkatapos subukang itulak, ako palabas ng sarili kong tahanan. Binalaan ako ni ate. Santos naman jayari ito. Sinabi niya sa akin na samga pagtatalo sa ari-arian. Hindi lang nag-aaway ang mga tao tungkol sa mga asset. Nag-aaway sila sa naratibo. Kung sino ang mukhang mas karapat dapat sa simpatiya, ay madalas na nakakakuha ng bentahe kahit na matibay ang nga papeles. Kaya, sa halip na tumugon ng emosyonal, gumawa ako nga file na sabi ko ang bawat voicemail. Prinin ko ang bawat text. In-export ko ang bawat email na ipinadala sa akin ni Bia nung nakaraang buwan. Ang isa sa mga ito ay lalong kapakipakinabang dahil nakalimutan niyang mag-ingat at na-forward sa akin ang isang palitan kasama ang isang wedding planner na nagtatanong kung ang huling bahagi ng tak-araw ay magiging magandang panahon para mag-ghost NG isang engagement. Di na sa bahay bago ito ilista sa susunod na tawag sibol. Ilista ito. Ayan na. Hindi pangalagaan ito. Hindi tumira dito. Hindi parangalan ang pamilya. Ibenta ito. Muntik nang ngumiti si ate. Santos nang ipakita ko sa kanya ang email na iyon, na para sa kanya ay katumbas ng pagtawa ng malakas. Tinulungan din niya akong magtipon ng matalaan na hindi ko kailanman inisip na kakailanganin ko upang patunayan ang isang bagay na dapat ay halata naman. Makopya nga delivering botika na pinirmahan ko. Mga resibo mula sa mga grocery run, mga invoice para sa mga pakukumpuni na inayos ko, mga tala sa kalendaryo, mga singil sa gas station mula sa mahahabang pakmamaneho pabalik-balik habang nasa graduate school ako. Sumulat pa ang home nurse ng isang pahaya na nagsasabing ako lang ang miyembro ng pamilya na palaging nakoorganisa ng pangangalaga sa panahon ng pahina ng malolo't lola ko. Samantala, ang magulang ko ay patuloy na nagkakamali. Napadala ang tatay kong mensahe na nagsasabing, napatunayan mo na ang punto mo. Pumirma ka sa shared management at lahat tayo ay makakalis dito ng may dignidad. Ang shared management ay nangangahulugang ibalik sa amin ang sandata at magtiwala sa amin na hindi namin ito gagamitin ulit. Sinubukan ng nanay ko ang mas malambot na diskarte at sumulat na ang legal na alitan ay makakasakit lamang sa alaala ni Lola. Tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng matagal dahil ang taong katulad niya ay laging kinakalatkat ang mapatay sa mga argumento na hindi man lang nila inabalang siputin habang ang taong iyon ay nabubuhay pa. Ang pinakamalaking regalo ay dumating noong linggong gabi. Si Bea, galit at pabaya, ay nagpadala ng isang mensahe na para sana sa nanay ko sa akin nang hindi sinasadya. Mababasa rito, kung hindi siya makikipagtulungan, sabihin mo kay Papa na itulak ang anggulong utang. Bibigay siya kung isipin niyang malalaman ng lahat kung bakit kailangan natin ang pagbebenta. Inunsan niya ito pakaraan ng ilang segundo, ngunit hindi bago ako kumuha ng screenshot, ang gulong ng utang. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman ko ng sigurado na ang sitwasyong pinansyal ng
Tatay ko ay mas malala kaysa sa sinumang umamin sa publiko. Humukay pa ng kaunti si Ate Santos ng legal at maingat. At pagsapit ng Lunes ay mayroon na siyang sapat para kumpirmahin ang hinala namin. Bumabaksa ang negosyong tatay ko. Humikpit ang linya ng bangko. Naka-pressure ang personal na utang. Hindi niya gusto ang bahay dahil kinakatawan nito ang tradisyon. Gusto niya ito dahil kinakatawan nito ang pagtakas. Sa sandaling naintindihan ko iyon, lahat ay nag-click sa lugar. Ang pekeng pakmamadali, ang 2 araw na taning, ang panggigipit, ang biglang pagpupumilit na kailangan ni Bea ang bahay para sa kanyang kinabukasan. Hindi ito kailanman tungkol sa kanyang kinabukasan. Siya lang ang mas magandang kwento na inaasahan nilang magmumukhang sentimental ang pagnanakaw. Ang sitwasyon ay naging mas pangit bago ito bumuti. Naksampa ang nanay ko ang isang sibil na petisyon na humahamon sa trust. Ang argumento ay predictable. Inangkin nila na ang lolo ko ay masyadong mahina upang maunawaan kung ano ang pinirmahan niya at na minanipula ko siya habang kumikilos bilang tagapag-alaga. Nakakadiri ito, pero hindi nakakagulat. Kapag hindi matalo na mataw ang iyong madokumento, inaatake nila ang iyong karakter. Isinampa ni Ate Santos ang aming sagot sa parehong araw at sinabi sa akin na mahanda para sa isang pagdinig. Sinabi rin niya sa akin ang isang bagay na nanatili sa akin. Sinabi niya, mahalaga ang katotohanan sa korte. Diwa, ngunit ang pagiging kalmado ay halos kasing halaga. Gusto nilang maging emosyonal ka. Gusto nilang magmukha kang hindi matatag. Huwag mong ipahiram sa kanila ang mukha mo para sa kwento nila. Kaya, ginawa ko ang eksaktong sinabi niya. Tumigil ako sa pag-react. Masama ang tulok ko. Pero dumating akong handa. Naksuot akong navy suit. Inayos ko ang aming pina. Dinala ko ang audio recording ng lolo ko, ang pahayag ng nurse, ang mag-care log, ang ma-repair invoice, ang email tungkol sa paglilista ng bahay, at ang screenshot tungkol sa utang. Pagsapit ng petsa ng pagdinig sa Regional Trial Court, hindi na ako takot na mawala ang bahay. Takot akong marinig kung gaano kadali para sa mga taong nakpalaki sa akin na tumayo sa publiko at magsinungaling tungkol sa akin ng tuwid ang mga mukha. Sinabi ni Ate Santos na hayaan sila. Sinabi niya na minsan ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang isang maling kwento ay bigyan ito ng sapat na espasyo upang ibunyag kung gaano ito hindi natural pakinggan. Tama siya tungkol doon, din. Ang pagdinig ay ginanap noong Huwebes ng umaga sa isang silid hukuman na may mahinang amoy ng papel, kape at floor wax. Hindi ito madula. Sa paraang ginagawang madula ng pelikula ang silid hukuman, walang sumigaw ng una. Walang humampas sa mga mesa. Ang panganib sa silid na iyon ay nangmula sa kung gaano kakalmado ang lahat na subukang magmukhang habang naghahandang hiwain ang isa't isa gamit ang mga salita. Nakaupo ang nga magulang ko sa mesa ang nga petisyoner kasama si Bea sa pagitan nila. Nakasuot ng maputlang asul na parang ang kawalang malay ay may kulay. Napahid ang nanay ko sa kanyang mga mata bago pa man maksimula ang anuman, na nagsabi sa akin na bala niyang gumanap ngang kalungkutan bago makaroon ng pagkakataong magsalita ang mga katotohanan. Ang tatay ko ay mukhang tense, pagod, at galit sa ilalim ng ibabaw. Ang hukom ay isang babaeng nasa edad 60 na may uri ng mukha na nagsabi sa akin na wala siyang pasensya para sa manipulasyon na nakatago bilang pag-alala. Nakatulong iyon, naksimula ang abogado ang pamilya ko sa pamamagitan ng pagpipinta sa akin ng eksakto sa paraang inihula ni Ate Santos na gagawin niya. Isang nagdadalamheting batang babay, nakahiwalay, nalulula, emosyonal na nakompromiso ng pagkawala, hindi kayang responsableng pamahalaan ang isang mahalagang minanang ari-arian. Sinabi niya na ang mamagulang ko ay kumilos lamang dahil sa pag-alala para sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya at pag-iwas sa maling pamamahala sa pananalapi, pagkakaisa ng pamilya.
Muntik na akong tumingin sa binder sa kandungan ko para lang pigilan ang sarili kong ngumiti sa kung gaano kahibang ang tunok. Niyan pagkatapos ng linggong ipinaranas nila sa akin, tumayo si Ati Santos nung oras na niya at hindi na aksaya ng kahit isang segundo sa dramatics. Nagsimula siya sa makapetsa. Palaki siyang nagsisimula sa makapetsa. Ilinakat niya ang korte sa pagbuwang ng trust, ang pagpapatupad, ang notarization, pagkatapos ay nilatak niya ang kasaysayan ng pangangalaga ng ngalolot lola ko at kung sino ang aktwal na naroon sa mga taong iyon. Iniharap niya ang pahayag ng nurse. Isinumite niya ang ngalog ng gastos. Ipinakita niya ang makopya ng aking mga travel records at ang mga invoice sa pangalan ko para sa pagpapanatili at mga pangangailangan sa bahay. Hindi niya sinabing mas mahal ko sila. Gumawa siyang mas mahusay. Ipinakita niya na mas marami akong ginawa. Pagkatapos ay hiniling niya na tanggapin ang audio recording. Tumutol ang abogado ng nanay ko. Nakinig ang hukom sa batayan. Tinignan ang transcript na inihanda ni Ati Santos at tinanggap ito para sa limitadong paksa sa alang-alang. Nang tumuktok ang boses ngang lolo ko sa mga speaker ngang silid hukuman, manipis ngunit hindi may pagkakamaling malinaw, may tumatak sa loop ko. Sinabi niya na hindi siya nalilito. Sinabi niya na pinoprotektahan niya ang bahay mula sa mga taong nakikita ito bilang pera. Sinabi niya na pinili niya ang apo na nandun. Nakatitik ng diretso ang nanay ko. Tumigil si Bea sa pagpapanggap na kumukuha nga tala. Gumalaw ang tatay kong isang beses, pagkatapos ay naging ganap na tahimik. Kung natapos ang pagdinig doon, sa tingin ko ay nanalo na kami. Ngunit Shinji patapos si Yachi Santos. Ipinakilala niya ang email ni Bea tungkol sa pag-host ang engagement dinner bago ilista ang ari-arian. Sinubukan ng kanyang abogado na tawagin itong casual na brainstorming. Kinontra ito ni Ati Santos gamit ang text kung saan nagreklamo siya na inaantala ko ang timeline ng renovation. Pagkatapos ay dumating ang mensahe tungkol sa pagtulak ng anggulo ng utang. Hindi ibinunyak ni Ati Santos ang lahat ng sabay-sabay. Nilayer niya ito. Iyon ang kinang nito. Una kasakiman, pagkatapos pagpaplano, pagkatapos motibo, sa wakas, lumipat siya sa pananalaping ng tatay ko. Hindi niya kailangang ibunyag ang bawat pribadong detalye. Kailangan lang niya ngang sapat upang ipakita kung bakit umiral ang pagmamadali. May mga utang. Mayroong presyon. May dahilan kung bakit gusto niya pamilya niya mabilis na kontrol sa isang mataas na halagang asset. Tumutol ulit ang abogado ng tatay ko, ngunit pinayagan ng hukom ang isang makitit na linya ng pagtatanong sa motibo. Doon nasira ang lahat. Tinanong ni Ati Santos ang tatay ko kung sinabi niya ba sa akin sa maraming pagkakataon na dapat hawakan ito ng pamilya ng pribado upang maiwasan ang kahihiyan. Sinabi ng tatay ko na Tinanong ni Ati Santos kung iminungkahi ba niya ang shared management pagkatapos malaman ang tungkol sa trust. Sinabi ng tatay ko na uulit. Tinanong ni Ati Santos kung binigyan ba akong pamilya nga 2 araw para umalis bago ang anumang pasya ng korte. Nag-atubili ang tatay ko. Pagkatapos ay sinabi na nag-alok sila ng isang transition plan. Tumingala ang hukom sa pananalitang iyon. Kahit siya ay naririnig ang spin dito. Pagkatapos ay itinanong ni Ati Santos ang tanong na sa wakas ay nagtanggal ng maskara. Tinanong niya, Mr. Reyes, nasa ilalim, kabangang, panggigipit sa pananalapi nung panahon na tinangka mong pilitin ang akses sa bahay? Sinubukan ang tatay ko na umiwas. Sinabi niya, ang bawat pamilya ay may mga pressure. Tinanong ulit ni Ati Santos ng mastiya, ikaw ba o hindi ka ba naghahanap ng agarang kontrol sa ari-arian dahil naniniwala ka na ang pagbebenta o refinancing ay makakapagaan ng ma-pressure na iyon? Tumingin ang tatay ko sa hukom, tumingin sa kanyang sariling abogado.
At pagkatapos ay tumingin sa akin, sa lupngang, 1 segundo. Nakita ko ang lumang likas na ugali sa kanya. Ang isa na laging pinipili ang dominasyon kaysa sa pag-ingat. At pagkatapos ay sinabi niya, ang pangungusap na tumapos sa kanila. Sinabi niya, kailangan lang namin siyang tumigil sa pagiging makasarili ng sapat na panahon upang pumirma para mastabilizenge pamilyang mga bagay-bagay. Tumahimik ang silid hukuman sa kabuuang paraan na ginagawa ngang ngasilit kapag may umamin lang ng sobra para bawiin pa ito kailanman. Ginawa niyang estratehiya ang pag-alala at leverage ang pamilya sa isang pangungusap. Hiniling ng hukom na linawin niya. Sinubukan niyang bawin ito. Sinabi niya na ang ibig niyang sabihin ay makikinabang ang lahat. Ngunit tapos na ang pinsala. Ang petisyon ay hindi na tungkol sa pagprotekta sa akin mula sa maling pamamahala na ari-arian. Ito ay tungkol sa panggigipit sa akin na isuko ang kontrol dito. Nang magpasya ang hukom, tumpak at malamig siya. Pinaktibay niya ang trust. Tinanggihan niya ang hamon ng buo. Kinilala niya ako bilang legal na tanging trustee. Wala siyang nakitang kapanipaniwalang ebidensya ngang hindi nararapat na impluensya at nabanggit na ang talaan ng dokumentaryo ay labis na nagpakita na ako ang pangunahing tagapag-alaga at tagapangasiwang ari-arian. Pagkatapos ay tinalakay niya ang pag-ugalingang pamilya ko. Pinuna niya ang pagtatangkang pilitin akong umalis bago ang legal na resolusyon. Inutusan niya silang magbayad ng malaking bahagi ng aking malegal fee. Nakpasok din siya ng isang civil order na nakbabawal sa kanila na pumasok sa ari-arian o makipag-ugnayan sa akin sa labas ng legal na channel sa lupngang 2 taon maliban kung hayagan akong sumang-ayon sa pagsulat. Umya ang nanay ko ng toto nun. Hindi dahil nawala ako sa kanya, kundi dahil nawalan siyang kontrol sa kwento. Si Be ay mukhang may sumuntok nege hangin palabas sa kanya. Kalaunan, nalaman ko na ipinakpaliban na pamilya ang kanyang fiancé ang kanilang pinansyal na kontribisyon. Sa kasal pagkatapos, mapagtanto na ang bahay na ipinahiwatik niya na magiging bahagi ng kanilang kinabukasan ay hindi kailanman kanya para gamitin. Hindi natapos ang kasal, ngunit ang pantasya ay natapos. Lumabas ang tatay ko sa korte na mukhang mas maliit kaysa sa nakita ko sa kanya kailanman. Sa isang bayan na tulad ng sa amin, hindi kailangan ng gataonang formal na iskandalo para malaman kung ano ang nangyari. Kailangan lang nila ng sapat na katotohanan upang simulan ang pag-ugnay ng matuldok. Sa loob ng 2 linggo, tahimik siyang nabitif mula sa isang lokal na fundraising board na palagi niyang ginagamit upang pakinisin ang kanyang reputasyon. Walang nak-anunsyo kung bakit. Walang kinailangan. Tumawag ulit ang nanay ko mula sa isang hindi kilalang numero noong gabing iyon at nag-iwan ng voicemail na hindi ko kailanman sinagot. Sinabi niya na ipinahiya ko ang pamilya. Pinakinggan ko ito habang nakatayo sa kusina ko at naisip. Hindi, ginawa niyo iyan sa inyong sarili nung sandaling sinubukan niyo akong itapon palabas ng isang bahay na ginugol ko ang maraming taon sa pagprotekta habang masyado kayong abala sa pagpaplano kung ano ang magagawa niyo dito kapag wala na ang mga matatanda. Bumalik ako sa Punta del Sol nung hapon ding iyon na natapos ang pagdinig. Ang biyahe ay pakiramdam na mas maikli kaysa sa karaniwan marahil dahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Hindi ako nakmamaneho patungo sa isang banta. Umuwi ako. Ang bahay ay mukhang eksaktong pareho mula sa kalsada. Naminahal ko. Nang higit pa sa maipapaliwanag ko. Ang parehong mapader na bato. Ang parehong naluluma na rehas ng branda. Ang parehong hanay nga puno na bahagyang yumuyuko sa hangin mula sa dagat. Walang tungkol dito ang nag-anunsyo ngang tagumpay. Nandun pa rin ito. Nasapat na. Binuksan ko ang pinto sa harap at humabang sa katahimikan na nahawa
sa akin nang makasama ng mas maraming beses kaysa sa mabibilang ko. Tumayo ako sa foyer ng 1 minuto nang hindi tinatanggal ang aking coat. Pagkatapos ay naglakad ako sa kusina, isinalang ang takure at inabot ang lumang ceramik na tasa na ginagamit ng lolo ko tuwing umaga. Mayroon itong maliit na pingas malapit sa hawakan at isang kupas na asul na gilid. Dinala ko ang taa ko sa azotea sa likod at umupo kung saan tumatama ang liwanag sa mga tabla sa huling bahagi ng hapon. Mula dun, nakikita ko ang dagat at ang gilid ng hardin na minahal ng lola ko kahit na tumigil na siyang maalala ang nga pangalan ng kalahati ng nga bulaklak dito. Akala ko ay makakaramdam ako ngang tagumpay sa ilang malakas na naglalagablap na paraan. Hindi. Ang naramdaman ko sa halip ay malinis, malinaw, tulad ng presyon sa dibdib ko ay inilabas ng isang maingat na pagliko sa bawat pagkakataon. Hindi ko nailigtas ang bahay dahil mas malakas ako kaysa sa iba o mas matalinong kaysa sa iba o mas malamig kaysa sa iba. Nailigtas ko ito dahil nanatili ako noong mahirap ang manatili. Iyon ang buong katotohanan. Nanatili ako noong ang nga update ng doktor ay naging paulit-ulit at malungkot. Nanatili ako noong ang nga bayarin ay kailangang bayaran at ang nga pamilihan ay kailangang buhatin at ang nga gabi ay pakiramdam na masyadong mahaba. Nanatili ako noong walang kaakit-akit tungkol dito, walang kita tungkol dito, at walang madla na papalakpak para sa akin. At sa huli, mas mahalaga iyon kaysa sa alindog. Higit pa sa pagiging may karapatan. Higit pa sa dugo. Iyon ang aral na patuloy kong binabalikan. Ang dugo ay maaring gawing makamag-anak ang nga tao. Ngunit hindi ito automatikong ginagawa silang mapakmahal, ligtas, o karapat-dapat sa tiwala. Ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy kung sino ang humihiling ng excess kapa ang isang bagay ay naging mahalaga. Ang tunay na pamilya ay tinutukoy kung sino ang nananatiling presente kapag ang buhay ay nagiging mahirap, abala, at hindi magandang kunan ng litrato. May isa pang bagay na itinuro sa akin ngang kwentong ito at sa tingin ko mahalaga ito para sa sinumang nakikinig na kailanman ay minanipulangang salitang pamilya. Ang pag-ibig na walang hangganan ay maring pagsamantalahan. Ang kabaitan na walang dokumentasyon ay maaring isulat muli. At ang katapatan na walang paggalang sa sarili ay maaring maging isang hawla. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi ka ginagawang malupit. Ang pagtatago nga, talaan ay hindi ka ginagawang mapakalkula. Ang pagtanggi na isuko ang iyong itinayo, pinangalagaan, o inalagaan ay hindi ka ginagawang makasarili. Minsan ang pinakaresponsableng bagay na magagawa ng isang tao ay ilagay ang pakikiramay at ebidensya sa parehong kamay, hindi iyon kapaitan. Iyon ay karunungan. Tumingin ako sa labas ng dagat. Humihop na mabakal na tsa at naisip kung gaano ko kagustong maging ang gataw na patuloy kong inaasahan na sila ay nasa ilalim ngang lahat ng kontrol at pagganap. Ngunit dumating ang kapayapaan ng tumigil ako sa paghihintay para sa bersyong iyon nila at nagsimulang maniwala sa bersyong na ipakita na nila sa akin. Tahimik ang bahay. Ang matablang nga branda ay kumakalano ng mahina sa ilalim ng upuan ko sa isang lugar sa may dagat. Isang ibon ang umiyak ng isang beses at pagkatapos ay tumahimik ulit ang lahat. 27 pa rin ako. Mag-isa pa rin ako sa brandang iyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang pag-isa ay hindi pakiramdam na inabandona. Pakiramdam nito ay malaya. Kung mayroon man kayong isang tao na gumamit ng pamilya, pagkakasala, o obligasyon upang itulak kayo palabas ngang inaasahan ko na ang kwentong ito ay nagpapaalala sa inyo na ang inyong pananahimik ay hindi kailangang mga hulugan ng pagsuko at ang inyong kabaitan ay hindi nangangailangan ng pagtataksil sa sarili. At bago ko kayo iwan dito sa branda kasama ko,
Sabihin niyo sa akin kung saan kayo nakikinig at anong oras. Nadiyan sa inyo dahil gusto kung malaman kung gaano kalayo ang narating ng kwentong ito at kung may bahagi ba nito na naramdaman na medyo pamilyar.